May iilan ng nagsasabi na dito raw napunta sa Pilipinas ang tinaguriang Yamashita Treasures. Pero sino nga ba si Yamashita? Si Tomoyuki Yamashita, Nobyembre 8, 1885, Pebrero 23, 1946, na isang general ng imperial na hukbong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kilala siya bilang The Tiger of Malaya dahil sa mabilis at matagumpay na pananakop ng Malaya at Singapore laban sa mga puwersa ng Britanya noong 1941 hanggang 1942. Ipinanganak siya sa Osugimura, Oita Prefecture, Japan. Nagtapos sa Japanese Military Academy at nakilala bilang isa sa pinakamatalino sa kanyang batch. Pinamunuan niya ang mga tropang Hapon sa Southeast Asia. Sa loob lamang ng halos 70 araw, natalo niya ang mas malaking puwersa ng Britanya sa Singapore na tinawag ni Winston Churchill na pinakamalaking pagkatalo sa kasaysayan ng mga Briton. Noong 1944, ipinadala siya para pamunuan ang hukbong Hapon sa Pilipinas laban sa mga Amerikano at Pilipino. Siya ang naging pangunahing general sa Battle of Luzon at Battle of Manila. Noong Setyembre 1945, sumuko siya sa mga Amerikano sa Kiangan, Ifugao matapos matalo ang Hapon. Dinakip at sinubok siya sa Maynila dahil sa mga krimen ng kanyang mga tropa, partikular na ang Manila Massacre, 1945, kung saan daan-daang libong sibilyan ang pinaslang. Kahit walang direktang ebidensya na siya mismo ang nag-utos, pinanagot siya bilang commander. Hinatulan siya ng kamatayan at binitay sa pamamagitan ng pagbibitay, hanging, noong Pebrero 23, 1946 sa Los Baños, Laguna. Ang tinatawag na Yamashita Gold ay isa sa pinakakilalang alamat o kontrobersya sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Japan ay nagplunder o nang-akit ng mga ginto, hiyas, antiques at kayamanan mula sa mga bansang sinakop nila sa Asya, China, Malaya, Singapore, Burma, Dutch East Indies, Indonesia at iba pa. Ginawang transit point ang Pilipinas. Dahil gitnang lokasyon ng Pilipinas sa Asya at malapit ito sa Japan, dito dinala ang maraming kayamanan. Plano raw ng mga Hapon na ipasok sa Japan ang lahat ng yamang ninakaw, ngunit nang umatake na ang Amerika at bumagsak ang Japan, hindi na nila naipadala pabalik. Nang malapit ng matalo ang Japan, 1944-1945, nag-utos umano si General Tomoyuki Yamashita na ilibing o itago ang mga kayamanan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na sa mga bundok, kuweba at malalalim na hukay. Gumamit daw sila ng mga prisoner of war at lokal na manggagawa para maghukay na pagkatapos ay pinatay para walang makapagsabi ng lokasyon. Noong Setyembre 1945, noong nahuli siya ng mga Amerikano, hindi na niya nasabi kung nasaan talaga ang mga ginto at dito nagsimula ang alamat ng Yamashita Treasure. Walang solidong ebidensya na napakalaki ng kayamanang iyon at na nakatago talaga sa Pilipinas. Pero may mga naiulat na natagpuang kayamanan gaya ng kay Rogelio Rojas, 1970s, na nagsabing nakahukay siya ng gintong estatwa ni Buddha at mga gold bars sa Baguio. Si Rojas ay isang dating sundalo at naging treasure hunter sa Baguio. Naging interesado siya sa alamat ng Yamashita Treasure at nakakuha raw siya ng mapa mula sa isang Japanese na nagsabing dating miyembro ng hukbong Japan. Ayon sa mga saksi, ginamit ni Rojas ang mapa at mga clue para matunton ang isang kuweba sa lupaing malapit sa General Hospital sa Baguio, ngayon Baguio General Hospital. Gumamit sila ng makina at mga simpleng kagamitan para maghukay. Matapos ang ilang buwang paghuhukay, nakakita sila ng isang underground tunnel. Doon nila natagpuan ang isang gintong Buddha statue. Humigit kumulang 1 metro ang taas. Mga kahong may lamang gold bars, iba't ibang sukat, ngunit hindi lahat ay nailabas. Isa sa mga gold bars ay isinangla o ibinenta ni Rojas para makakuha ng pondo. Dahil dito, kumalat ang balita at napansin ng mga makapangyarihan. Ayon kay Rojas, kinuha ng mga tauhan ng gobyerno ni Ferdinand Marcos ang Buddha at mga gold bars. Siya mismo ay inaresto, tinorture umano, at pinilit magsabi kung saan pa may nakatagong kayamanan. Pagkatapos ng EDSA Revolution,
lumapit si Rojas at ang kanyang grupo sa korte sa Amerika noong 1996. Nagpasya ang isang korte sa Hawaii na si Ferdinand Marcos ay nagnakaw nga ng treasure na natagpuan ni Rojas. Ang halagang tinatayang nasa 22 bilyong dolyar ang lumabas sa testimonya, pero maraming bahagi ng yaman ang nananatiling misteryo na lamang. Ang istorya ni Rogelio Rojas ay pinaghalo ng fact at controversy. May mga naniniwala, may mga nagsasabing gawa-gawa lang. Pero ang kanyang testimonya ay nagbigay ng bigat sa alamat ng Yamashita Gold dahil siya lang ang may konkretong kwento ng tunay na nahukay. Matapos makuha ng pamahalaan ni Ferdinand Marcos ang kanyang natuklasang kayamanan, ang Buddha statue at gold bars, nagpatuloy si Rojas sa paglaban sa korte. Noong dekada 1980s, nagbigay siya ng testimonya tungkol sa kanyang pagkakadiskubre ng Yamashita treasure at kung paano ito kinuha ng gobyerno. Sa kabila ng banta at hirap, ipinagpatuloy niya ang laban hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1993 sa edad na 49. Ayon sa pamilya at mga supporters niya, hindi malinaw ang dahilan ng kanyang pagkamatay. May mga haka-haka na siya ay pinatay para patahimikin dahil marami pa siyang alam tungkol sa Yamashita Gold, ngunit opisyal, ang iniulat ay natural causes. Kahit wala na siya, nagpatuloy ang kaso sa Hawaii laban sa Marcos Estate noong 1996. Pinaboran ng korte sa US ang grupo ni Rojas, Golden Buddha Corporation, na nagsasabing si Marcos ay nagnakaw ng treasure na nadiskubre niya. Sa madaling sabi, patay na si Rogelio Rojas mula pa noong 1993, pero ang kanyang pangalan ay nanatiling buhay dahil sa Yamashita Gold controversy. Ayon sa mga ulat at ilang mananaliksik, ginamit ni Marcos ang Yamashita treasure bilang pinagmulan ng kanyang napakalaking yaman. Tinatayang bilyon-bilyong dolyar ang halaga ng mga ginto at hiyas na kanyang naipon. Ginamit umano niya ito sa pagbili ng real estate sa abroad, US, Europe at iba pa. Pagdeposito sa Swiss bank accounts bilang lihim na kayamanan. Pagpapalakas ng kanyang political power. Ang gintong Buddha statue na sinasabi ni Rojas ay hindi na muling nakita. Ayon sa iba, ito ay itinunaw at ginawang gold bars para mas madaling maitago at maibenta. Pagkatapos mapatalsik si Marcos noong 1986, naghabla si Rojas sa pamamagitan ng Golden Buddha Corporation laban sa pamilya Marcos sa Hawaii. Noong 1996, nagpasya ang Hawaii Court na may pananagutan si Ferdinand Marcos sa pagkumpiska ng treasure ni Rojas at inutusan silang magbayad ng bilyon-bilyong dolyar na danyos. May mga nagsasabing bahagi lamang ng Yamashita treasure ang nakuha ni Marcos at marami pa raw ang nakabaon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas.